Mark chapter 6 verse 14 hanggang 29. Sobrang naging sikat si Jesus kaya nabalitaan ni King Herod ang tungkol sa kanya. May mga nagsasabing nabuhay ulit si John the Baptist, kaya nakakagawa si Jesus ng mga himala. Sabi naman ng iba, siya si Elijah. Yung iba, isa siyang prophet. Kagaya siya ng mga prophet noong unang panahon. Pero nang marinig to ni Herod, sabi niya, siya si John the Baptist, yung pinapugutan ko ng ulo. Nabuhay ulit siya. Si Herod ang nag-utos na arestuhin at ikulong si John the Baptist. Ginawa niya yun para kay Herodias, na pinakasalan niya kahit na asawa yun ng kapatid niyang si Philip. Pinagsabihan kasi ni John the Baptist si Herod na hindi tama na maging asawa niya ang asawa ng kapatid niya. Nagtanim ng galit si Herodias kay John the Baptist, kaya gusto niya itong ipapatay, pero di niya magawa yun kasi nirerespeto ni Herod si John the Baptist. Alam kasi ni Herod na mabuting tao at banal si John, kaya di siya pumapayag na may masamang mangyari dito. Kahit na sobrang nalilito si Herod sa mga sinasabi ni John, nakikinig pa din siya sa mga sinasabi nito. Pero nagkaroon ng chance si Herodias na ipapatay si John the Baptist. May birthday party si Herod noon, invited lahat ng mga officials niya, mga leader ng Galilee, pati mga military commanders niya. Sa party na yon, pumasok ang anak na babae ni Herodias at sumayaw siya sa harap ni Herod at ng mga bisita. Sobrang natuwa si Herod sa sayaw ng dalagita, kaya sabi niya, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko. At sumumpa pa siya, kahit hingin mo ang kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. Lumabas ang dalagita at tinanong ang nanay niya, ano pong hingin ko? Sumagot ang nanay niya, hingin mo ang ulo ni John the Baptist. Bumalik siya agad kay Herod at sinabi niya, gusto kong ibigay niyo sa akin ngayon din ang ulo ni John the Baptist na nakalagay sa isang plato. Sobrang nalungkot si Herod. Hindi niya kasi pwedeng sirain ang pangako niya sa dalagita sa harap ng mga bisita. Kaya inutusan niya agad ang isang sundalo na pugutan ng ulo si John the Baptist. Sumunod niya ang sundalo at pinugutan ng ulo si John sa kulungan. Tapos nilagay niya ang ulo ni John the Baptist sa plato at saka dinala sa dalagita. Dinala naman ito ng dalagita sa nanay niya. Nang mabalitaan to ng mga disciples ni John the Baptist, kinuha nila ang katawan niya at saka inilibing. Grabe, Dave, si Herod pala. Hindi pala si Pilato. So, nagkakwentuhan kami ni Dave kanina. Tapos napag-usapan namin tong story na to. So, ang galing lang ng pagkakatugma. Napagkwentuhan namin siya. Tapos, ayun pala yung mababasa natin for tonight. And, ito yung moment na pinatay si John the Baptist. John the Baptist was the one. Mas naalala nyo ng episode 1, doon sa mga nanonood mula episode 1, siya yung nag-introduce kung sino si Jesus. Sinabi niya na siya talaga yung GOAT, the greatest of all time. Hindi ako deserve na magtali ng kanyang sandalyas. While many people are believing in John the Baptist, many people are listening to his preachings, he preached that it is not me, it's Jesus. And doon nakilala si Jesus, kaya nung tinawag niya sila Peter, madali na lang silang sumunod. Like they recognize Jesus as someone they should follow. And dito nakikita natin dito yung sa pangyayari na si Herod, nangako siya nagbitaw siya ng salita, tapos sumumpa pa siya na kahit hingin mo pa ang kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. So, ang pinagkaibahan daw ng sumpa at saka ng pangako, pag pangako, nangako ka lang ng isang bagay. Pero pag sumumpa pa, ibig sabihin, inilalagak mo yung pangako mo, kinakabitan mo siya ng something greater than you. For example, kingdom, di ba? The kingdom is greater than Herod himself kasi the kingdom is greater than like a single person. So, God is also greater than people because He is God, He is the creator of all things. Like, pag sabi ko, sinusumpa ako sa Diyos. Di ba yung ganon? Or yung mga parents natin, mga magulang natin. Di ba may mga ganong sumpa? Mamatay man yung magulang ko. Totoo yung sinasabi ko. Or life itself. Life is more than
more than you yourself. Like, di ba, mamatay man ako. Promise, totoo yan. So, pag promise lang, pag sinabi mo lang, pangako, pupunta ako dyan. Pangako, ikaw lang. Ayan yung mga pangako. Pero pag may kasama ng sumpa, sabi din ni Jesus, hindi daw dapat na tayo magganon kasi hindi yun galing sa Diyos. So, tanggalin natin yung, kung nagaganon pa tayo, cross my heart, hope to die, tanggalin natin yun kasi hindi siya galing sa Lord. Topic din namin to sa sa victory, sa atin pong series na Jesus Greater Than. And balik tayo sa topic. Na-amaze lang ako dun sa integrity ni Herod na kapag sinabi niya, ayaw niyang baliin. Nowadays, gaano kahalaga yung integrity? Like, yung isang salita, yung palabra de honor, tawag nila. Gaano kahalaga na yung palabra de honor? Na kapag sinabi mo, i-honor mo kung ano yung sinabi mo, tapos gagawin mo talaga siya. For example, sinabi mo pupunta ka dito, pupuntahan mo talaga. Ngayon kasi ang daming nangyayari, ang daming mo ng responsibilities, ang daming mong schedule, minsan double book mo. Nakapagsabi ka ng yes dun sa isa, tapos may nasabi kang yes dun sa isa, tapos pag check mo ng calendar mo, uy, double booking. Madalas po nangyayari sa akin yan, and minsan nahihiya ako kasi parang wala na akong like integrity. Like sinabi ko pupunta ako, tapos di pala ako makapunta. Tapos may mga unforeseen events naman talaga din sa buhay na hindi natin inaasahan. Tapos, yun, hindi ka na makakapag deliver dun sa na-promise mo. Pero dito si Herod, nakita natin, no? Kahit ayaw niya talagang gawin, ginawa niya kasi he stood on what he said. Ikaw, may value pa ba yung mga salita mo? Alam mo, isang conversation namin ni Mrs. ni wife na, alam mo love, yung salita, like yung value talaga niya, nade-diminish or nade-depreciate whenever you're using it too often. Eh, di ba ako madaldal ako, so I always talk, madalas, for example, yung I love you. Dahil nga lagi na ako nag-I love you, parang bumababa na yung value niya. For her, kasi nga, pag maraming supply, mababa ang value, di ba? Marami ang supply, konti ang demand, mababa yung price. Parang ito yung kwentuhan nila Nika nun tsaka nila ate Minerva. Kapag marami namang demand, tapos konti yung supply, mataas yung value. And pag yung I love you na word sa isang asawa, kapag ang love language mo is word of affirmation, mataas ang demand. Diba? So, mataas ang value. Eh kaso yung love language ni Mrs. hindi naman word of affirmation. Akin lang yun. Word of affirmation kasi love language ko tsaka touch. Siya naman, ang love language niya, service, tsaka quality time. Tsaka chismis. Ayun yung niya, yung hindi pasok pala yun sa quality time. Pero whenever we like chika-chika, yun yung parang pinaka-favorite niya Pero yun, so dahil nga maliit yung demand niya for saying I love you to her, dahil naman ako, yun yung love language ko, ang daming supply, lagi ako nag-I love you, nagde-diminish yung value. So, bakit natin napag-usapan yun? Kasi yung salita, it's important if we will learn the power of words. Kasi sabi sa Bible, this tongue, na to, kapag natutunan natin siyang kontrolin, makokontrol natin yung takbo ng buhay natin. And kapag sinabi sa salita ng Diyos, sa Bible, sa Scripture, you better take it seriously. Kasi, matik, totoo talaga yun. And, if I would only control my tongue, siguro ang yaman-yaman ko na ngayon. Feeling ko lang Kasi when marami akong choices sa buhay ko, na pinanindigan ko na lang yung sinabi ko. Just for the sake of integrity, para alam mo yun, yung kahit alam mo naman parang mali yung sinabi ko na yun, pero hindi, nasabi ko na yun, sige pa, panindigan ko na lang. And those choices that I've made, like, led me to different, like, consequences. Pero, lesson learned. So, good thing pa rin, kasi pwede ko siyang ituro sa inyo, or sa mga anak ko, or to anybody. But here, we've learned na si Herod, he stand on what he said, dahil ibibigay ko kahit anong gusto mo. Eh, ang epic lang, ang hiningi nung anak ni Herodias, ulo ni John the Baptist. Eh, kahit na ayaw niya yung mga sinasabi, kasi totoo, truth hurts.
gusto pa rin niyang lagi nakikinig. It shows na si Herod, medyo ano siya, matalinong tao. Kasi ganun yung matatalino eh. Like, people who are brilliant, they don't want to listen to the things that they already know. Kasi nga, alam na nila eh. Tamad na silang makinig ng paulit-ulit. And these brilliant people that I know, ayaw talaga nila ng paulit-ulit. Kaya, kapag may mga paulit-ulit minsan, nakakainis eh, di ba? Paulit-ulit, ver. So, yan. Pero, back to the topic, palabra de honor, integrity, the honor, honoring what you say, is really important kasi ako, lalo especially sa akin, I share the gospel, I share the word of God, like, on a regular basis, online. So, I really have to be careful kasi magkamali ako ng salita, ang hirap bawiin, lalo na ayoko nung scripted. Alam mo, hindi planado yung outline. So, prone talaga to sa mga mali-maling salita eh. Pero, like, ang naalala ko nun yung mali kong nasabi last time ng video ko. Sabi ko, ako nga, di na ako nanghihingi sa Diyos eh. Lagi ako nanghihingi sa, madalas pa rin naman ako nanghihingi sa Lord. Ang point ko lang kasi nun, gusto ko sabihin nun na, most of the time, ine-express ko lang kung ano yung gusto ko sa Kanya. Hindi yung, Lord, pahingi nito. Minsan, halimbawa, Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng SUV. Lord, ang liit ng sedan, pahingin, parang gusto ko po pag SUV, mas marami masasakay o kaya van. So, ina-express ko lang whenever I pray. Na, Lord, gusto ko nung ganun. Gusto ko ng, for example, like menial things, small things. Lord, gusto ko ng shawarma today. Ganun ako mag-pray. Like, I always express what I feel. Like, pag bad trip ako, Lord, bad trip ako kay ganito. Lord, ang sakit ng ginawa ni ganito. So, ganun ako madalas mag-pray, like opening my heart to Him. And it really helps my mental health. It really helps my spiritual life. And you could also, like, adapt it if you want. Unsolicited advice. Pero, channel ko to, di ba? So, yan. Vlogger, ang peg. Palabra de honor. Gaano ka-importante, gaano ka laki yung value ng salita mo. Like when you talk, does people believe you or does people take you seriously? Or whenever you talk, parang joke ka na lang sa kanila. So it will boil down to how you honor your word. God bless everyone.